Hello, hello po sa ating lahat. Pakinggan natin ito pagkatapos magbigay tayo ng ating personal na comment. Okay, so ayan, i-cut short na natin. Ano? Anyway, ang story niyan is that the request of the Vice President, at the same time, the Deputy Secretary was approved by itong mga lawmakers natin. Iilan lang yung si Ontiveros, at saka yung mga yung mga kontra sa partido, majority party. So, ganun siya, no? Okay. So, matagal na rin issue itong tungkol sa confidential saka intelligence fund ng Vice President. At the same time, yung si President. Okay? Matagal na ring issue yan. In fact, the time na umupo siya as Vice President, as Deputy Secretary, agad mayroon siyang 120 million confidential fund. Okay. Ngayon, ano ang nangyayari? It's clear, ganito yung nangyayari. Yung pag-approve doon sa kanyang yung request for confidential fund ay wala nang whatever deliberation, wala na yung parang ini-examine yung request. Basta approve na lang, Why? Kasi karaniwan doon sa hearing ay kapartido nila. Kaya we can say na yung ginawa ng mga lawmakers natin ay hindi na nag-isip, they decided based on party affiliation. Siyempre, ilan lang yung kontra Baraka, kaya wala silang magagawa. So naturally, approve ka agad, Yan, confidential and intelligence fund. Okay. Ngayon, pag naisip natin yung confidential at saka intelligence fund, ano yung what comes into our mind? Sa akin, ang naisip ko, of course, yung sa military. Siyempre, ang mga military dapat mayroon silang extra budget, Like, for example, ito sa yung mga sa Coast Guard. Siyempre, pwede rin sigurong magpadala doon ang Coast Guard ng mga personnel na parang sila ay fishermen para ma-observe nila yung fund. Now, in doing so, they need financial support. Okay? So, para silang spy, tinitignan. Pagkatapos yung information ay binabato doon sa headquarter. Okay? So, ganun din ng mga, let's say, mga NBI agent. Siyempre, may hinuhuling drug lords. Tapos nakita nila yung drug lords lagi doon sa 5-star bar. Okay, siyempre, gusto nilang huliin. Then, pupunta yung mga NBI doon. Siyempre, gagastos din. Kunwari, sila ay businessman na mag-enjoy, mag-relax doon. Pero,
At the same time, yung target nila ay yung drug lord. Ngayon, siyempre kailangan ng pera with that kasi siyempre, mahal yung mga bayan doon. So, ganun yan. Okay? Ganun din sa mga army. Oy, may alimbawa, may kwan sila na may mga lulusog daw ang mga tagalabas. Oy, bagban din sila ng mga kwan doon, mga informer nila. Padala ng mga spy and so para maobserbahan yung mga kwan. So it needs money na hindi ano dapat secret. Kasi pag kwan yan, di malalaman ng mga tao, delikado yung mga kan at saka talagang yung spying ay dapat may secrecy, keep secret. Okay. So ganun yan. Ah Okay, going back, ang DepEd, ang pinaka-mandates or function ay magturo. So bakit kailangan yung magtiktik pa sa dapat ibigay na lang sa military yon pagkatapos sila ang tatrabaho. Ngayon, kung may problema ang DepEd dahil may mga NPA, so dapat isabihin sa military, uy, may mga tiktikan ninyo. O, sila na lang para nakakonsentrate ang DepEd sa education. Okay? So, kaya para sa akin, it's illogical. Ganun naman sa Vice President. Siguro, kailangan din nila yung pero hindi that much. Medyo kaunti lang. Why? Kasi ang pira ng gobyerno ay talagang limited. So, ibigay natin sa mas mahalagang bagay. Okay, halimbawa doon sa pagtulong sa mga para sa economic recovery natin, doon ipunta yung pondo. Ano ba ang function ng Vice President? Okay, so parang the Vice President is the ceremonial head of the state. Para pang halimbawa, in cases where halimbawa ang presidente ay hindi makapunta, then dahil mayroon siyang mas mahalagang pupuntahan, so the Vice President will be responsible. Pagkatapos, in the case that the President is incapacitated, it cannot discharge his function or duties as the President of the Philippines, then the Vice President will take charge. Okay, so yun yung natatandaan kong napag-aralan ko noon. So, magtiktik pa siya ng kung sino-sinong So, leave that to the legitimate government agencies with such function and duties yung mag-gather ng information. Okay. Sa bagay, kung sobra-sobra ang pera ng gobyerno, sige, lahat na may bigyan ng intelligence fund. Pati yung mga barangay kapit, bigyan ng intelligence fund. Yung mga school kids, school principal, bigyan ng intelligence fund. Pati yung mga teachers, bigyan ng intelligence fund. Pati yung mga utility workers, bigyan ng intelligence fund. Okay. Lahat ng magtatrabaho, bigyan ng may bonus. Yearly, may intelligence fund. Ay nako, so wala nang mangyayari, Okay. Pagkatapos, pag nag-start yung giving of the intelligence fund, sa palagay ko, next administration, tuloy-tuloy pa rin yan. Baka ang magiging ni Vice President ngayon ay 500 million, baka next year, 1 billion na. Pagkatapos the next year, 1.5 billion, and so on. So, kawawa, utang na naman ang Pilipinas. So,
bilang Pilipino talagang hindi ako naawa sa mga officials natin. Naawa ko sa mga ah, Pilipino na katulad natin na ordinary Filipino people. Okay. So, ganun yan, Okay. Ang natatandaan ko talaga yung mga armed force, ay mga halimbawa, ah, CIA, Intelligence Agency ng United States, pagkatapos KGB noon, ay talagang may kanya, si James Bond. Ano ba yung nakalimutan ko yung kwan ng agency ng intelligence agency ng United Kingdom of Great Britain. Kasi James Bond, Okay? So, yan, talagang marami silang kwan. Ngayon, may tutulong ba yan? Yes, ang intelligence fund. Sa halimbawa, noong 1961 Cuban crisis. So, balik tayo sa history, Kasi history teacher tayo. Okay. Noong kung hindi ako nagkakamali, that was 1961, ang Russia ay naglagay ng mga nuclear bomb sa Cuba. Kasi ang Cuba at saka Russia o Union Soviet noon ay magkaalyado yan kasi parehong communist. So naglagay sila ng nuclear bomb. Ang pakay noon para sa United States yun kasi ang Cuba ay malapit sa United States. Ang area yata na pinakamalapit sa Cuba sa United States ay yung Miami, Miami Beach, pagkatapos doon sa kabila. Bay of Pig. Okay, yan yung the time of Fidel Castro, siya kay Lolo pa sa Cuba. So naglagay sila noon. Ngayon, it was found out na talagang totoo na may mga nuclear weapon ang Russia sa Cuba. Okay? Kaya ang ginawa ng United States, sinabi sa Soviet Union na alisin yung mga nuclear weapons nila sa Cuba or else talagang gigirahin sila. At that time, ang president ng United States ay si John F. Kennedy. John Fitzgerald Kennedy. Pagkatapos sa Soviet Union ay si Khrushchev. Frank Khrushchev, sabi doon sa pag-English sound, Khrushchev. Okay. Ngayon, paano na ang communication nila ay malabo na dahil talagang magulo na eh. Ngayon, siyempre sa Amerika din, maraming mga spy ang mga Russian o Soviet Union. Marami silang ganun din sa United States. Ganun din sa Russia, mayroon din mga American spy doon. Okay, so busy ang CIA ng United States, CIA, Central Intelligence Agency ng United States. Sa Russia naman yung KGB. MBP noon pagkatapos naging KGB, Okay? So, yan. So, nag-spy sila. Ngayon, ang ginawa by the way, in addition to that, talagang yung spying, yung pag-spy during those time kasi may industrial mga spies o industrial espionage o military espionage at saka iba pa, just like kung titignan natin ang saan kumuha ng knowledge o technical know-how ang mga Russian with regard sa paggawa ng nuclear bomb, it's from the United States at saka Germany, right? Through their spies, yan. Ganon din, may mga technology na nakuha rin ang Amerika sa Russia
at saka iba pa, no? Kaya ganon din sa Great Britain. O, nandun si James Bond. Bali, yan ang number one spy ng Great Britain. Si James Bond. Pero sa kwan yun, fiction lang yun. Pero mayroon daw talagang uh, Russia, yung British agent na hango yung mga kwento-kwento, no? Pagtapos dinagdagan na lang ng kwento-kwento. So mayroong doon, ano? Okay. So ganon. Ngayon, so talagang muntik nang mag-aaway ang Russia, Soviet Union sa Amerika. Ngayon, ang ginawa ni John F. Kennedy ay parang ipinapakita nila yung kanilang armas na publicly. Kasi alam ni Kwan naman na maraming mga Russian spy sa US, ano? Ayan, ipinapakita nila pagkatapos may mga and so on. Okay, ganun din. Din siguro itong mga spies, itong mga Russian spies, nakita nila na matindi pala ang armas ng mga Amerikano. Kaya wag natin silang labanan. Ganon siguro yung panila, yung mga message nila sa Kremlin. Sa Kremlin, yung ibig sabihin yung Russian government. Okay, kaya yun. So instead na mag-escalate yung digmaan, ang mga Soviet na rin ang umalis sa Cuba. Pagkatapos para kaya napigil yung muntik ng World War III during those time, ano. Okay. So ito si CIA talagang yun kailangan nilang intelligence pa. O dito nga sa atin so halimbawa nga may hinuhuling yan yung let's say drug lord. O siyempre yung mga NBI pupunta sila sa mga lugar kung saan pumupunta itong mga para makuan sila, matiktikan. So gagasto sila ng malaki. Okay, ganon yan. So kunwari businessman din sila pero tinitiktikan yung mga drug lords doon. Kaya it takes money. Kaya talaga ang legit na nangangailangan ng intelligence fund o confidential fund ay yung mga government agencies like NBI, mga police, ating armed forces, yung Philippine Coast Guard, ganon. At saka iba pang government agencies na ang mandates ay manguha ng information na vital sa national security. So imagine natin ganito, ang DepEd may 150 intelligence fund. Samantalang okay, kung na lang tayo kasi yung last year pala, no? Ang DepEd ay may 125 million intelligence fund. Pagkatapos, ang Philippine Coast Guard lang may 10 million intelligence fund lang yan. Ngayon, sana dagdagan yung intelligence pa nila dahil halimbawa dito sa West Philippine Sea, magpadala sila ng mga mga tauhan na sila ay mag-disguise as civilian, kunwari sila ay mangingisda, pero talagang tinitiktikan yung mga mga Chinese. Pagkatapos yung mga information ay ibibigay nila sa central headquarter ng ating Coast Guard, ating military. So, kaya dapat yon itong si imagine, 125. Maganap lang ng ilang communist na at saka wala nang pero mga communist na yan. Sana medyo mahiya ng kaunti itong panay ito. So, that's all. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.